Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sinaw na mong hangarin, ang taong ay tubusin, upang siya ay makapiling, mapag-irog na Diyos natin. Ilang biyayang pangako niya, sumilay na. Magandang umaga po mga kapanalig. Dinadalangin po natin sa tamisang ito. Lahat po ng mga kapanalig natin may sakit, yung mga nakatunghay ngayon sa atin sa Radio Veritas. Gayon din po ang mga mahal natin sa buhay na yumao. At yun po sa ating mga kababayan na apektado po ng bagyo. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makaparehang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin, araw-araw, ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at umahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ang iyong kalooban, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpapaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hentil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katuwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko, lamang bagitin, ay ang ginawa ni Kristo, upang maakit ang mga hentil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda
at kababalaghan, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Lirico, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko ay ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan: makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumusunod sa anak niya. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili, aalisin ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. O alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya, isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig. Yan, ako po si Father Edong Dantis mula sa Society of St. Paul. Ako po'y nagbabalik. Galing po ako sa Italia, sa Roma, at doon ay naging kasama po sa pilgrimage o paglalakbay kasama po ng Archdiocese of Manila Clergy. Pinalad po makapunta dun sa 4 na mahalagang basilika kung saan sinama ko po ang inyong mga intensyon
at panalangin mga kapanalig, lalo na po yung mga humihiling ng kagalingan. Sa bawat haplos ko po sa pintuan, sa bawat pagkatok, sa bawat pagluhod at pagdarasal, sa St. Peter's Basilica, sa St. Paul outside the wall, sa Laterano, maging sa Santa Maria Maggiore, naisip ko po kayo mga kapanalig para po sa kagalingan. Ang pagsamba po ng iba, maliban sa Diyos, number 1 na siguro ang pagsamba sa pera ay maling-mali. Di po ba yun ang kasabihan ngayon ng ating mga millennial? Maling-mali. At isang tunay na kasalanan. Marami tayong kilalang ganito, hindi po ba? Ayan, relate much. Kung kaharap po kayo ngayon, sasabihin ko sana, pakitingnan ang mga katabi ninyo. Yan, yung mga kapanalig na nakikinig sa radyo, yung mga nasa bahay, yung mga nasa ibang bansa. Tingnan ang mga katabi. Kasi baka kamukha na nila yung litrato na naroroon sa pera. Dahil sa pagmamahal nila sa pera. Dahil sa kahalagahan po ng pera sa mundo, hindi malayo na ito yung maging Diyos-Diyosa natin at ng marami pang ibang tao. Sinasabi ng Diyos na hindi maaaring pagsilbihan mo ng sabay ang Diyos at ang pera mo. Dahil tunay na may mangyayari dito. Nakikita po natin yan sa ating paligid, sa araw-araw nating pakikisalamuha sa mga tao. Hinahamon tayo ng parabola ng Ebanghelyo na maging matalino sa paghahangad ng kaharian ng Diyos. Ginamit ni Jesus ang halimbawa ng isang matalinong tagapamahala sa negosyo ng kanyang amo para turuan tayong maging matalino rin. Pero may malaking pagkakaiba po sa pagitan ng karunungan, katalinuhan, at pagiging tuso o pagiging mapanlamang. Alam na alam po natin yan. Simula kindergarten o higit pa doon, tinuturo sa atin paano ba maging matalino at ano ba ang isang tuso. Maraming taong walang Diyos ang matatalino. Tulad po ng mga magnanakaw, mga terorista, at yung iba po ay nanunungkulan pa, namumuliti ka pa sa Father Edong, hindi. Sayang na lang po ang aking pagkapare kung hindi ko kayo aakayin dun sa tamang landas. Pero kagaya po na nangyari sa Germany, ang mga Nazi po na pumatay ng napakarami, laksa-laksa, daan-daan, libo-libong mga tao ay mga matatalino. Mga doktor na piniling pumatay kaysa bumuhay ng sinaksak na injection ay para sa kamatayan ng tao. Mathematician, philosophers, lawyers, soldiers, politicians, who use their knowledge to kill so many people. Sa paghangad po ng mga makasariling layunin at ambisyon, lumilikha po sila ng pagkawasak at kalungkutan sa mundo. Ang pagiging tuso po ay maaaring maging karunungan tulad ng ginawa ng alipin na gamitin ang kanyang pera at impluwensya para makakuha ng mas maraming kaibigan. Pinupuri ni Jesus ang katalinuhan nito, ngunit hindi ang kanyang panlilinlang at pagiging tuso. Marami po ang nagsasabi, pera ang ugat ng kasamaan. Pero sa halip, sinabi po ni San Pablo na ang pag-ibig sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. It is not money itself as the root of all evil, but it is the love for money that brings about evil. Ang kasakiman ang nasa likod ng lahat ng masasamang bagay at pangyayari. Sounds familiar. Nagnakaw na ng ilang libo, ilang milyon, hindi pa doon na kontento. Kailangan bilyon-bilyon. Maaari itong magkaroon ng maraming anyo. Ang pagnanakaw, pag-iimbak ng mga material na bagay na labis-labis, paggamit ng mga mapanlinlang na pakana para sa pansariling pakikinabang, pagkakamal ng maraming salapi. Ano ang kapalit? Buhay, bahay, katinuan ng ating mga kababayang Pilipino. Sinasabi po kasi na kung ano ang mahal mo, yun na rin ang nagiging itsura mo. Kaya sabi ko kanina, kung ikaw mahal mo ang pera,
ikaw ay mukhang mayaman. Kayo naman po judgmental agad. Di ba? Anong mahal, yun ang mukha. Kung kayo ay mahilig o mahal na mahal ang inyong mga hayop, kayo ay mukhang fur parents. Yan po, ginudge na naman sila. Pero kung ang mahal mo ay ang Panginoon, sino ang iyong kamukha? Di ba tayo ay nilikha mula sa wangis, hugis ng Panginoon. We are created in the image and likeness of God. So kung ikaw ay mapagmahal, nakikita ba nila sa iyo si Kristo? Dahil minamahal mo sila. Iminumungkahi po ni Jesus sa kanyang mga alagad na maging mabubuti at mapagkakatiwalaan. Magtrabaho para sa isang tapat na pamumuhay upang pamahalaan ang pera ng may katalinuhan, upang matustusan ng pamilya at gamitin ang pera upang makatulong sa iba. Meron daw pong isang pantas o palaisip, tinawag po ang kanyang alagad para bunutin ang ligaw na halaman na tumutubo sa kanyang bakuran. Natanggal niya ito ng isang kamay dahil maliit pa lamang ito. Sumunod po ay pinabayaan niyang lumaki ang mga damong ito. Naging medium size, kaya 2 kamay na ang kailangan para bunutin ang damo para hindi patayin ng ibang halaman. Pero meron siyang pinabayaan na lumaki kasing laki pa ng mga puno. At alam niyang matatanggal niya na ito, hindi ng kanyang mga kamay lamang, kundi kailangan niya ng ibang tao. Kailangan niya na ng pamputol para matanggal ito. Kung ito'y kasamaan, ganun din, nagsisimula sa maliliit na bagay. Anak, pag dumating ang Tito Berting, tanungin narito ang papa, sabihin mo wala. Tinuruang magsinungaling ang anak. Anong aasahan mo sa anak mong tinuruang magsinungaling? Maging tapat sa buhay. Tayo po ay tinawag na mamuhay ng simple upang iba ay simpleng makapamuhay, upang maging kontento sa kung ano ang mayroon tayo at makagawian na magpasalamat sa Diyos para sa mga biyayang natanggap, ang maging mapagbigay, ang makibahagi bilang mga responsableng mamamayan ng isang mundo. Sinabi po ni Santa Teresa ng Calcutta, wala tayong kapayapaan sa ating sarili dahil nakalimutan natin na tayo ay kabilang sa isa't isa. Amen. Manalangin tayo sa Ama na tumawag sa atin upang maging mga tapat na tagapagpangalaga sa paggamit ng mga biyaya ng daigdig para sa kabutihan ng lahat. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Ang simbahan naway maging mulat sa kanyang responsibilidad na isulong ang katarungang panlipunan sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging karapat-dapat sa pagtitiwala ng mga tao at huwag magnais ng makasariling kabutihan sa kanilang pagsasakatuparan ng kanilang tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may patrabaho at ang mga manggagawa naway maging tapat at magalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit nawang mabigyan ng biyaya ng pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway umani ng bunga ng kanilang pagpapagal sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga kapanalig nating may sakit at nananalangin ng kagalingan, gayon din sa may mga debosyon sa banal na puso ni Jesus, lalo na tuwing unang linggo ng buwan,
Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Guro, pakinggan mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming mga tapat mong tagapangalaga ng iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, ito ang alak at tinapay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at ang kapiling noon ng lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambay ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, ang kalwalhatian mo. Hosana. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat.
sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Sasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Leo na aming Papa. Ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo, at lahat ng mga banal, si San Carlo Acutis, Pedro Calungsod, at Lorenzo Ruiz, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Panginoon at Diyos. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan na yung iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwa ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating Santa Misa, taglay ninyo ang pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod ng isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banala na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan.
Gayun din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matitinding kalungkutan, takot at mangamba, ang mga nawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming poon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawa lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procedenti amor placet compassi laudasi
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong mahirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin.
Nazareno,